Pagbibigay kahulugan sa pagkabayani, iniugnay sa mitolohiyang Griego. Pag-aproba ng Philippine Commission sa Act No. 137 na isakatuparan, 10 katangian ng pagkabayani inilathala. 3 karagdagang kwalifikasyon sa pagkabayani noong 1995 isiniwalat, ang balita ay hinahatid. Magandang araw Pilipinas, ngayon ika-12 ng Disyembre, taong kasalukuyan. Ako si Jonel Cuaderno at ito ang Dugitaw. Pagbibigay kahulugan sa pagkabayani, iniugnay sa mitolohiyang Griego. Sa mitolohiyang Griego, ang konsepto ng pagkabayani ay malalim at multifaceted. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na lakas sa labanan o pagiging matapang, kundi tungkol din ito sa kagalingan, kabutihan at paglilingkod sa bayan. Narito ang ilang mga halimbawa. Ang pagiging bayani bilang pagtataguyod ng katuwiran. Si Hercules, ang anak ni Zeus at ng mortal na babaeng si Alcmene, ay kilala sa kanyang lakas at tapang. Ngunit ang kanyang pagkabayani ay hindi lamang nakasalalay sa kanyang pisikal na kakayahan. Siya ay nagtataguyod ng katuwiran at naglilingkod sa mga nangangailangan. Sa kanyang 12 pangalawa na patunayan niya ang kanyang kahalagahan sa pagliligtas sa sangkatauhan mula sa mga halimaw at mga panganib. Ang kanyang pagiging bayani ay hindi lamang tungkol sa pagiging matapang, kundi tungkol din sa pagiging matapat sa kanyang tungkulin at kanyang mga prinsipyo. Ang pagiging bayani bilang pag-aalay ng sarili. Si Achilles, ang bayaning mandirigma sa digmaan ng Troy, ay kilala sa kanyang kagalingan sa pakikipaglaban. Ngunit ang kanyang pagkabayani ay nagmumula rin sa kanyang pag-aalay ng sarili para sa kanyang bayan. Kahit na alam niyang mamamatay siya sa digmaan, nagpatuloy pa rin siya sa pakikipaglaban para sa kanyang mga kasamahan at para sa karangalan ng kanyang bayan. Pag-aproba ng Philippine Commission sa Act No. 137 na isakatuparan. Ang pag-aproba ng Philippine Commission sa Act No. 137 isang makasaysayang sandali. Noong Hunyo 11, 1901, naganap ang isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pag-aproba ng Philippine Commission sa Act No. 137, ang batas na ito ay may pamagat na an act extending the provision of provisional government act to the province of Rizal, ay natatag ng isang bagong lalawigan sa Luzon na pinangalan ng Rizal. Ang Act No. 137 ay mahalagang naglalaman ng mga probisyon para sa pagtatag ng isang mahalagang panlalawigan sa Rizal na sumasaklaw sa lahat ng teritoryo sa Luzon maliban sa lungsod ng Maynila. At sa politikong militar, District of Marayong, ang batas na ito ay nagtatakda rin ng mga tungkulin at responsibilidad ng mga opisyal ng lalawigan, kabilang ang gobernador, kalihim, angat-yaman, supervisor, at piskal. Ang pag-aproba ng Act No. 137 ay nagmamarka ng isang mahalagang hakbang sa pag-unlad ng pamahalaang panlalawigan sa Pilipinas. Nagbibigay daan ito upang pagtatag ng isang mas maayos at epektibong sistema ng pamahalaan sa Rizal.